Hi guys! For today's video ay magbabalot tayo ng kamote. Ayan yung kamote namin kasi magwi-winter na dito, so kailangan kong kumuha para i-storage siya. Ilalagay natin sa kahon. Dito natin ilalagay. Ayan malalaki yung aming kamote. Kasi sa lang to nakukuha pag before mag-autumn, may nakukuhang kamote dito. Sa isang taon, isang beses sila. So, kailangan siyang talaga i-store ng maigi para pag taglamig. Pa rin siya. Hindi pa rin nasisira. Pero, kasi siya madami. So, ayan. Samahan nyo ako. Mag-pack po ako. Para at least man lang makasave tayo ng konti para hindi siya masira pag na winter na. Ayan guys. Hello ulit guys. Ito guys, magpapack tayo ng ang kamote. Ilalagay natin sa kahon. So mag muna tayo, mag glove. Ayan kasi madumi siya, diba? Kasi pupunasan muna natin bago natin. Don't mind sa aming background guys kasi magulo. Nasa parking lot lang tayo. At ganito talaga ang buhay dito. Hindi laging nagliligpit ang mga tao. Ganyan talaga. Ayan, may dala akong babrush muna natin tapos pupunasan. Tapos may dito, newspaper. Ibabalot natin dito bago natin ilagay sa kahon. Kasi para ma-preserve talaga siya. May umuwi dito. Yung lolo. Ayan siya guys. Sino kaya yun? Never mind. Ayan, ganyan siya kalaki guys. Tapos tanggalin lang natin yung mga Ay, hindi pala siya pwede kasi nasisira yung Ay, hindi pwede to kasi na siya. Ayan yung balat niya, hindi pwede to. Punas-punas lang. Para hindi pala siya masugatan. Ayan, ganyan. Kasi wala mang gumagawa dito. Kasi busy nga yung magyanan ko. So, hanggang tanim-tanim sila tapos ha-harvest sila. Tapos, yun. Lang nila dito. Hindi man masyadong marunong mag-storage sila. Ayan. Ala. Para siyang yung balat niya nagkakasugat. Hindi pwede magkakasugat kasi nasisira nga. Madali siyang masira, diba? Pag nagkakasugat yung Ayan. Kukuha lang tayo ng mga ilang piraso guys kasi ilalagay ko to sa loob ng bahay sa ibabaw ng ref kasi hindi siya masisira agad pag pag medyo mainit yung temperature niya. Kailangan kasi to pag medyo mainit. Wala kasi kami talagang storage na kasi sa mga dati daw yung mga dati nilang mga ninuno yung mga dati sa mga unang panahon pa. Mayroon ang Japanese kasi mayroon talaga silang storage room sa mga dating yung parang semento siya na talaga sila magbukod sila ng para silang maliit na storage room talaga. Ibubukod nila yun. Kaya yun yung pang lalagyan nila yung sa halimbawa bigas. Tapos yung mga iba't ibang na pwede talaga siyang magtagal hanggang winter, yung mga pagkain ba. Kalulad na ito, kamote, ganyan, yung mga patatas, lalagay nila doon. Ngayon wala kasi itong sa mga biyanan ko, wala silang ganun. Ngayon, yung dati kasi na itong bahay na ito, nagbago sila ng bahay. So, hindi nila masyadong kung saan nila ilalagay. So ako nag-isip-isip na lang ako ng para medyo mahaba naman ang buhay nila sa
mga kamote na ito. Kasi sayang ba, oh. Malalaki pa naman. Tingnan nyo. Tingnan nyo to, guys. Tapos meron pa dito. Oh, tingnan nyo to, guys. Ang lalaki talaga niya. Sayang, oh. Yung iba nga, binibigay ko sa mga friends ko dito. Kasi nga, hindi naman inaanahin to. Kasi sayang lang talaga. Pero buti na lang, mayroon kaming mga manok kasi natapon nila namin doon pag mga bulok-bulok na ganyan ba. Hindi na namin inaano. Kasi nga, may mga garden nga kasi kailangan nilang taniman. Kahit hindi naman nila masyadong kaya ang pag-store nitong mga ano kung sa winter ba. Kaya kailangan din taniman. Sayang naman yung lupa. Kaya yan, mga ganito hanggang mga ganito lang siguro. Tapos natin dito sa kahon na ito. Ayan, so ito ay ng newspaper. May ibabalik natin isa-isa para ano siya. Para hindi siya bulok ba agad. Kasi hirap talaga pag malamig dito. Malamig talaga. Ayan, ibabalik natin guys. Ibabalik natin siya. Sayang ba? Ayan, tapos papasok natin dito sa kahon. Para naman ano. Tapos yung mga lalaki. Balik nyo lang guys. Pero ang mga nakarelate dito, yung nandito lang sa mga malalamig na lugar. Sa Pilipinas, dito naman, hindi naman nila mabubulok. Ayan. Balik natin para hindi masabang. So, ewan ko lang sa inyo guys kung anong yung dito sa ano sa Japan o sa ibang bansa na malalamig na lugar na may ano 4 na season, yung anong ginagawa nila sa mga ano nila, mga ganito kamote para hindi mabubulok. Mag-suggest naman kayo guys kung anong gagawin kasi hindi talaga alam ng mga. Pero pag sinisearch yan, lalabas naman siguro yun yung mga kung paano i-store. Ayan. Hirap talaga dito pag winter na guys. Hindi mo yung mga gulay. Mabubulok talaga sila. So kahit ilan yung mga ano, kasi hindi talaga mga ano lang ito, mabubulok lang ito, hindi naman naaskas talaga yung mga biyanan ko yun kasi busy na hindi talaga nila kayang ihin lahat. Basta tanim lang sila ng tanim tapos i-harvest nila, hindi naman nila kayang iligpit yan lahat. So, kailangan ko din gumawa ng paraan kasi nanghihinayang ako kahit kaysa naman bibili ko. Mahal din ang gulay ngayon guys. So, yung mga nakasira dito sa Japan, sa ibang lugar, nakaka-relate talaga sa mga ganitong ano. Ayan, so ayan guys, ilan lang yung papasok dito. So, ayan, medyo mahaba na itong aking video. Ayan so guys. So, tama na siguro ako. Ayan. Ayan na ang nangyayari guys. Ayan na siya oh. So ayan siya. Ayan. Binabalik ko. Ganyan nyo. Tapos ilalagay ko yan sa ibabaw ng aming ref para hindi siya mabubulok agad ba. Pero mabubulok din to pero at least mga ilang months makakasurvive din siya. Ayan guys, thank you for watching. Bye. Keep safe everyone.